Magandang araw sa ating lahat. Pagpapatuloy natin ngayon yung talakayan. Dahil nga nagsisimula tayo ng isang kurso sa filosofiya na may pumagat na pambungad sa Pilosopiyang Pilipino or Introduction to Filipino Philosophy. Pinag-usapan natin nung nakaraan yung maiksing kasaysayan ng filosofiya sa ating bansa. Ginamit natin yung mga artikulo ni na Leo A. Colom, Alfredo Co, Romualdo Abulad at marami pang iba. Binanggit natin doon yung kahalagahan ng o tungkulin ng isang nakasulat na kasaysayan sa pag-unlad ng anumang disiplina. Binanggit din natin yung pagsisimula ng skolastisismo at saka ang post-skolastisismo sa ating bansa. Ngayon, pag-uusapan natin yung panibagong paksa. Titingnan natin yung mga kasalukuyang anyo ng pamimilosopiya sa ating bansa. Gagamitin natin dito yung ilang mga artikulo. Una, yung artikulo or libro ni Emerita Esquito na The State of Philosophy in the Philippines. Na-publish ito noong 1983. So nagbanggit siya dito ng mga dahilan, ano? Ilang mga dahilan, 10 yata yung binanggit niya, no? Ilang dahilan kung bakit underdeveloped yung philosophy sa ating bansa. Yun din, titingnan natin yung isinulat ni Fernando Sialcita na may pamagat na Mga Anyo ng Pilosopiyang Pilipino. Actually, sa Ingles ito unang isinulat, ano? At itinranslate ito ni Nicanor Chongson. Na-publish ito as part of the collections noong libro ni Virgilio Enriquez. Na-publish noong 1983. And then, pangatlo, pag babanggitin natin dito yung artikulo ni Romualdo Abulad na may pamagat na Contemporary Filipino Philosophy na publish sa Karunungan noong 1988. At syempre, gawin, titingnan din natin yung mga articles ni F.E.A. Demeterio III na Status and Directions of Filipino Philosophy at Assessing the Developmental Potentials of some 12 Discourses of Filipino Philosophy. Itong mga binanggit kong articles, hindi yan napasama sa binigay ko sa inyong collections, ano? Kaya kailangan nyo yung tingnan sa library, ano? O hanapin sa mga online sources. Dahil nga nagsisimula tayo ng isang kurso, pinamagatang Introduction to Filipino Philosophy, malamang itinatanong natin, ano ba yung pilosopiyang Pilipino? Ano ba ang kahulugan niyan? Siyempre, kapag nagsisimula ka ng isang kurso, mag-the-definition of terms ka. Itong phrase na pilosopiyang Pilipino, kung i-dissect natin yan, merong dalawang components yan, filosofiya at Filipino. So ano muna ang filosofiya? Maraming definition dyan. Kung si Pythagoras ka, sasabihin mo, love of wisdom yan. Came from two Greek terms, philos and sophia, love of wisdom. Kaya ang tawag niya sa mga philosophers ay lovers of wisdom, ano? Mangingibig ng karunungan. Pero sapat na ba yung ganong definition ng philosophy? Galing lamang sa etymology. Kung si Gripaldo ang tatanungin mo, ang filosofiya ay body of principles that contain seeds of wisdom or ideas of great significance. Corpus ito ng mga prinsipyo, kalipunan ng mga prinsipyo na naglalaman, halimbawa, ng mahalagang karunungan o ideya. So hindi porke ideya or karunungan, pilosopiko na, kailangan itong merong great significance o kahalagahan. Ano? Kung si Ferriols naman ang tatanungin, sabi niya doon sa kanyang artikulo, uh, hindi mo masasagot yung ano ng filosofiya sa simula, ano? Kasi malalaman mo lamang kung ano ang filosofiya kapag namilosopiya ka, sapagkat ang filosofiya ay ginagawa. Sabi niya, yung pamimilosopiya ay pag-unawang gumagawa at paggawang umuunawa. So, ano naman yung Filipino doon sa term na yon, Filipino philosophy, yung filosofiyang Pilipino? Paano nating masasabi na Pilipino ang isang filosofiya?
Babanggitin natin dito yung article ni Napoleon Mabacquiao. Nagtuturo siya sa De La Salle, no? Pero ang impluwensya niya ay yung filosofiya sa UP, logical positivism, ano? Nagbanggit si Napoleon Mabacquiao ng anim na posibleng batayan ng pagka-Pilipino ng isang filosofiya. Una, sabi niya, maaring Pilipino ang isang filosofiya kung humuhubog ito ng ideolohiyang Filipino. Okay? Kung nakahuhubog ito ng mga pananaw, mga teorya na makakapagpalaya sa ating pagkaalipin, ano? Pag sinabing ideolohiyang Pilipino, ito'y isang pananaw o teorya o sistema ng mga kaisipan na may mithiing politikal. Ibig sabihin, pagpapalaya sa Pilipinas mula sa anumang uri ng pagkaalipin o pagkaapi. Siyempre, impluwensya ito ng filosofiya ni Marx. Kasi sabi ni Marx, hindi lamang dapat ipinapaliwanag ang mundo. Ang punto ay baguhin ito, ano? Siyempre, nakikita natin, dapat ang filosofiya ay hindi lamang teorya, dapat may praktika ito, may praxis ito, ano? Pero sabihin natin, ito ba ang nararapat na definition ng philosophy? Okay? Maaring isa lamang itong anyo ng pamimilosopiya sa Pilipinas, ano? Kasi ma-exclude naman nito yung ibang ginagawa ng mga Filipino philosophers. Kaya hindi ito maaaring maging definition kasi magiging exclusive ito. Ma-exclude nito yung ibang mga ginagawa ng mga Filipino philosophers. Meron din nagsasabi na Pilipino ang isang filosofiya kung humuhubog ito ng etikang Pilipino. Pag sinabing etikang Pilipino, ito yung mga halagahan o mga values na pinaniniwala ang likas sa mga Filipino. Katulad ng utang na loob, kapwa, pakikisama, hiya at kagandahang loob. Para sa mga philosopher na nagsusulong ng ganitong definition, kailangang saliksikin ang mga kasabihan, wika, kaugalian at marami pang iba. Nais nilang ipakita na mayaman ang ating kultura sa mga aspektong etikal. Ang kailangan lamang ay maisistema ang mga ito. Kasama sa ganitong genre sina Leonardo Mercado, sina Florentino Timbresa, sina Emerita Quito at marami pang iba. Siyempre, ginagamit nila yung halimbawa metalinguistic analysis para makita o makatas doon sa wika yung etikang Filipino. O kaya ginagamit din ng iba yung phenomenology of behavior. So, batay sa mga kaugalian, sa mga gawi, ano ba ang matatawag na etikang Pilipino? Yan, tanong, ito ba ang matatawag nating definition ng Filipino philosophy? So, hindi rin. Katulad nung nauna, hindi ito maaari maging definition ng Filipino philosophy. Kasi exclusive din ito. May exclude nito yung iba pang ginagawa ng mga Filipino philosopher. Dapat ba lahat tayo ay nananaliksik doon lamang sa etikang Filipino? Hindi. Pangatlo, sabi ng iba, Filipino ang isang filosofiya kung katutubong Pilipino ang kategoryang ginagamit sa pamimilosofiya. Kung indigenous Filipino concepts ang ginagamit sa pamimilosofiya. Pag sinabing katutubo, ito ba yung likas? Ito ba yung natatangi lamang sa mga Pilipino? Yung purong-purong walang impluwensya halimbawa ng mga Espanyol, walang impluwensya ng mga Amerikano, walang impluwensya ng Katolisismo. Ganun ba ang binabanggit na indigenous Filipino philosophy? Ang problema dito kasi sa ganitong pananaw, meron bang matatawag na katutubo o dito mismo nanggaling, walang halong ibang kultura? Kasi batay sa pag-aaral ni Frank Lynch, isang anthropologist, at saka ni Florentino Hornedo, meron silang sinasabi na today's natives are yesterday's visitor. Matatawag ba nating
talagang katutubo, yung mga kinukonsidera nating mga talagang sa atin lamang. Kahit nga halimbawa si Rizal, talaga bang Filipinong, purong-purong Pilipino pa, alam naman natin meron siyang ah, dugong Chino, halimbawa. Okay? Yung strawberry, halimbawa, sasabihin ng mga taga Baguio, taal sa kanila yon. Pero talaga bang doon lamang nang, nanggaling ang strawberry, ano? So yun ang problema dito. Meron bang matatawag na katutubong Filipino? Kahit ang ating mga analysis, maaaring hindi puro dahil nahaluan na ito ng samot-saring elemento. Hindi rin kinakailangang likas sa atin ang mga ginagamit nating kategorya para matawag na Filipino ang isang filosofiya. Hinggil ito sa taas ng antas ng ating mga itinatanong. Kung magpapayaman ang isang banyagang kaisipan sa ating mga pamimilosopiya, hindi dapat ito tingnan bilang banta. Hindi dapat tayo maging purista. Pero dapat din nating ingatan yung malabis sa panghihiram na nagdudulot naman ng paglimot sa mga bagay na sariling ating. So hindi dapat tayo maging purista, pero hindi rin dapat nating ipagwalang bahala yung mga bagay na may kinalaman sa mundo natin. So hindi yan maaaring maging definisyon ng filosofiyang Pilipino. Meron din mga nagsasabi na Filipino ang isang filosofiya kung ipinapahayag ito sa wikang Filipino. Pwede bang ganyan ang ating definition ng Filipino philosophy? Na wikang Filipino lamang dapat ang ginagamit natin sa pamimilosopiya? Masasabi natin na malakas sa tanda ng pagka-Pilipino ang pagpapahayag ng mga konseptong pilosopiko sa wikang Filipino. Sabi nga, may relasyon ang diwa at wika. Kung babasahin natin si Nakito, Timpresa, Fierrols, Mabacquiao at marami pang iba, may pagkaganyan ang kanilang argumento. Malaki ang nagagawa ng wika sa paghubog ng kamalayan, as we all know. At kung mayroong matatawag na pilosopiyang Pilipino, nararapat lamang na para sa mga Filipino ito, unang-una, di ba? Pero hindi rin nakatali ang pilosopiyang Pilipino doon lamang sa mga akda o lektura na gumagamit ng wikang Filipino. Bukod dito, kahit nakasulat sa wikang Filipino, kung banyaga ang sinusuring problema o walang kinalaman sa mundong Filipino, matatawag ba ito pilosopiyang Pilipino? Kaya hindi rin pwedeng maging definition ng Filipino philosophy ito. Meron ding mga nagsasabi na Filipino ang isang filosofiya kung Pilipino ang pagkamamamayan o citizenship ng namimilosopiya. Dito sa ganitong kaisipan, pagkamamamayan o citizenship ang batayan ng identidad ng filosofiya. Para matawag na Filipino philosophy, dapat ang namimilosopiya ay Filipino citizen. Pero ang tanong dyan, sapat pa yung citizenship para masabing Filipino ang kaniyang filosofiya? Eh, kumbaga, nagiging usaping legal yung filosofiyang Pilipino. Kasi pansin natin, kahit naman minsan, kahit Filipino ka, pero yung mentalidad mo naman ay hindi naman hindi naman Filipino. Meron namang mga hindi Filipino citizen, pero kung mag-isip o yung kanilang kultura ay mas Pilipino pa kaysa sa atin. Ibig sabihin, hindi nakadepende sa itinakdang batas ang pagka-Pilipino. Usapin ito ng identidad ng kamalayan. Kasi hindi assurance yung Filipino citizenship na mayroon kang kamalayang Pilipino. Kaya hindi rin ito maaaring maging definition ng Filipino philosophy. Merong mga nagsasabi naman na Filipino ang isang filosofiya kung Filipino ang kamalayan ng namimilosopiya. Ito siguro yung maaaring maging kandidatong definition natin ng Filipino philosophy sa ating course na ito. Filipino ang isang filosofiya kung Filipino ang kamalayan ng namimilosopiya. Kasi alam natin, ang filosofiya ay isang proseso o isang marcha ng kamalayan. At yung bunga ng prosesong ito
ang tinatawag nating filosofiya. Okay? Pag sinabi nating pamimilosopiya, ito yung tunggalian ng mga kaisipan, yung dialektika ng mga kaisipan. Yung matatawag nating filosofiya ay yung resulta ng dialektikang ito. Kaya sabi natin, maaari itong maging definition ng Filipino philosophy sa kurso natin, ano? Ibig sabihin, ang pilosopiyang Pilipino ay resulta ng mahabang panahon ng pagdedebate ng mga Filipino hinggil sa ilang pilosopikong tanong na may kinalaman sa buhay natin. Kaya sabi nga natin, isa itong dinamiko ng basa, sulat, debate. Kaya napakahalagang mamalayan o magkaroon tayo ng sense of recognition doon sa mga bagay na inuusisa ng mga kapwa nating Pilipinong naunang na milosopiya. Dahil dito, yan ang gagawin natin sa kursong ito. Titingnan natin yung mga uh, problema o mga questions na ni-raise ng mga naunang Filipino philosophers. O kahit yung mga contemporary Filipino philosophers natin. Para mamalaya natin yung mga tanong nila, yung mga pansamantalang kasagutan nila, yung mga metodo nila para makabuo tayo ng matatawag nating pilosopiyang Pilipino. Okay? Pagkaraan ng halos 500 taon ng akademikong pilosopiya sa Pilipinas, maari pa rin nating sabihin na underdeveloped o hindi maunlad ang estado ng pilosopiyang Pilipino. Ang tanong natin dito, bakit nga ba nananatiling hindi maunlad ang kultura ng pamimilosopiya sa ating bansa? Dito, pwede nating tingnan yung pag-aaral ni Emerita Quito. Nagbanggit siya sa monograph na ito ng 10 dahilan ng pagkabansot o underdevelopment ng Filipino philosophy. Una niyang binanggit dito yung colonial experience natin at saka yung authoritarianism noong panahon ng martial law, no? Siyempre, kung colony lamang tayo, sinadya man o hindi, nagkaroon tayo ng inferiority complex dahil hindi naman ganoong kalaya ang pag-iisip ng mga Pilipino noong colonial period, ano? Siyempre noong martial law, nalimitahan yung kalayaang magpahayag, kalayaang mag-isip ng mga Filipino. Kaya malaki ang naging resulta nito, malaki ang naging uh, epekto nito sa pilosopiyang Pilipino. Nalimitahan kasi yung kaisipan natin yung pag-iisip natin. Kaya maging yung pilosopiyang Pilipino naapektuhan. Binanggit din ni Quito na dahilan ng underdevelopment yung negative connotation ng salitang philosophy sa ating bansa. Pag narinig mo yung salitang pilosopo, may negatibong konotasyon yun, ano? Parang ang ibig sabihin ng pilosopo, yung bastos sumagot, yung ah, hindi maayos nakausap, ano? Kaya merong disgusto yung mga karaniwang tao sa salitang philosopher, ano? Pilosopo. Kaya nga iniiwasang gamitin yung salitang pilosopo, ano? Bilang pantawag sa mga philosopher kasi may negative connotation yan. Kaya sinimulan kong gamitin yung salitang philosopher para pantawag sa mga uh, namimilosopiya sa ating bansa. Ano? Dahil dyan sa negative connotation ng philosophy sa ating bansa. Binanggit din niya ni binanggit din ni Quito yung mababang pasweldo sa mga akademiko, ano? Are monetarily unalluring academic career. Okay? Maaring sa ibang mga university ngayon ay medyo naitaas na yung pasahod sa mga sa mga nagtuturo sa akademya, ano? Pero marami pa rin mga kolehiyo, mga universidad ang mababa ang pasweldo. At dahil doon, hindi nakakahatak, ano? Hindi nakakainganya ng mga ah, ng mga tao, ng mga Pilipino na pumasok sa ganitong karir.
Pang-apat, yung mabigat na teaching load ng mga philosophy professors. Inabot ko pa yan eh, na halos 36 units, 40 units yung itinuturong yung pagtuturo. Wala ka ng pahinga. So palagay nyo, kung marami kang teaching load, makakapag-research ka pa, makakapagbasa ka pa ng mahalagang mga akda. Kaya nakakadagdag yung ganyang sitwasyon sa underdevelopment o pagkabansot ng pamimilosopiya sa ating bansa. Nakita rin ni Kito yung kawalan ng research infrastructure sa academe. Hindi lamang ito sa pagkakaroon ng magandang library. Ganun din, meron bang mga programa para mahikayat na mag-research yung mga nasa academe? Ngayon, siguro meron ng pakaunti-kaunti na pagbabago dito, no? Meron na kasing mga research center, yung mga university, meron na ring mga incentives, meron na ring mga monetary na ibinibigay, pero malaki pa rin ang kailangang gawin. Hindi naman lahat ay merong research center, yung mga colleges, ano? Yung mga universities, lalo na halimbawa sa probinsya. Kaya bahagi pa rin ito ng underdevelopment ng Filipino philosophy. Pang-anim, yung tinatawag ni Quito na lack of professional pressure and incentive system for research. Okay? Kaya si Quito, nung naging administrator siya sa De La Salle, nag, uh, nagpatupad siya ng sistemang publish or perish. Para ma-pressure, magkaroon ng professional pressure yung mga nasa academe na mag-research. Kasi nung panahong yon walang professional pressure. So turo lamang ang trabaho ng mga philosophers. Ngayon siguro natutugunan na ito kahit paano pero malaki pa rin ang kailangang gawin para matukdan niya ang bahaging yan. Ang pito, yung high cost of pursuing graduate studies abroad. Siyempre, dapat hindi ka naman parokyal, dapat hindi lang naman dito nag-aaral. Ano? Pero ang mahal kasi ng gastusin sa ibang bansa. Kaya nakikita rin niyang dahilan ni Quito ng underdevelopment ng Filipino philosophy. Yung inbreeding in our local centers of graduate studies in philosophy. Pag sinabing inbreeding, parang kayo-kayo na lamang nagtuturuan. Wala nang paglago. Okay? Hindi na-expose sa ibang schools of thought. For example, mahirap din yan. Nakaka-impluwensya rin yan sa pagkabansot ng Filipino philosophy ayon kay Quito. Yung kahinaan natin pagdating halimbawa sa mga international language. Okay? Kasi maraming mga philosophical concepts na kasulat halimbawa sa wikang Pranses, sa wikang Aleman or German. Siyempre, yung mga Greek philosophy nakasulat yan sa Griego. Yung mga essential works noong medieval period at early modern period nakasulat sa Latin. Kaya itong shortcoming natin, no, pagiging hindi sanay sa international languages, nakakadagdag din ito sa underdevelopment ng Filipino philosophy. At gayon din, yung kahinaan din natin sa sarili nating mga wika, ano? Sa sarili nating mga wika. Nakakadagdag din ito, no? Kasi sabi nga ni Kito, kung talagang magkakaroon ng Filipino philosophy, dapat na isusulat ito o nasasalita sa sarili nating lengguwahe. Pero kahit tayo, mahina tayo sa ating sariling lengguwahe. Mahina na tayo sa international languages, mahina pa rin tayo sa sarili nating mga lengguwahe. Sa inyong palagay, itong mga binanggit ni Kito, nangyayari pa rin ba sa kasalukuyang panahon? Siguro nariyan pa rin yung karamihan ng mga binanggit ni Emerita Kito. Meron siguro mga natugunan na, pero karamihan doon ay kailangan pa nating pagtiyagaan. Meron namang mga nagbago kahit paano, pero masasabi natin na umiiral pa rin ang mga dahilan na binanggit ni Kito. Ang tanong, bakit kaya?
Isa sa maaari nating tingnan ay itong uri ng diskurso na mayroon tayo sa nagdaang panahon. Makikita natin yung kasagutan sa tanong na bakit ba nananatiling underdeveloped ang Filipino philosophy? May makikita tayong kasagutan kung titingnan natin ang mga kasalukuyang anyo ng pilosopiyang Pilipino. Kasi kung nakinig tayo sa nakaraang discussion, matagal na panahon na namayani yung scholasticismo sa ating bansa. Nagkaroon lamang ng post-scholasticism sa ating bansa nung nagsimulang bumalik yung mga nag-aral sa ibang bansa. Okay? Uh, Hindi natin yan sinasabing anti-scholasticism, Magkaiba yon, yung post-scholasticism at saka anti-scholasticism. Kasi itong mga post-scholastic philosophers sa ating bansa, hindi naman sila talaga kontra doon sa scholasticismo, kundi naghahanap lamang sila ng mga panibagong schools of thought, mga panibagong pananaw lampas doon sa scholasticismo. Mahalagang mapangalanan natin ang mga ito upang malaman natin kung alin sa mga ito ang nararapat lamanin o maging content ng tinatawag na pilosopiyang Pilipino. Hindi maaaring kalat-kalat o bara-bara ang paglalaan ng oras at talino sa pamilosopia kung nais nating umunlad ang pilosopiya sa ating bansa. Kaya i-survey natin yung mga anyo na ito, Kasi sabi ni Nakpil Shalcita, ni Fernando Shalcita, doon sa kanyang artikulo, merong masasabing tatlong anyo ang pilosopiyang Pilipino. Remember, 1983 niya ito uh, 1983 niya ito pinpublish. So noon pa lamang nakikita na ni Nakpil Shalcita yung kahalagahan na uh, may sense of recognition tayo, O yung meron tayong kamalayan hinggil sa pinag-uusapan ng kapwa natin Pilipino. Kasi kung titingnan mo yung mga bansa na merong national philosophy, yung matatawag, halimbawa French philosophy, nag-uusap-usap sila, nagdidiba-debate sila tungkol sa mga ah, katanungan, mga problematiko na may kinalaman sa kanilang mundo. At dahil doon, nakakabuo sila ng mga problematiko na kanila. Kaya tinatawag na itong French philosophy. Tayo, hindi tayo nagdidebate sa isa't isa, Hindi natin binabasa o nagsusulat tungkol sa mga isinulat ng mga kapwa natin Pilipino o hindi natin dinidebate ang mga ito. Kaya nakita ni Nakpil Shalcita, i-survey natin yung mga anyo ng pamimilosopiya ng mga kapwa natin Pilipino. Doon sa ginawa niyang iyon, na nakakita siya ng tatlo. Karamihan daw sa mga Filipino philosophers ng panahong yon ay naghahanap ng isang pamamaraang Pilipino, yung matatawag na atin, Meron ding mga philosophers ng panahon yon, syempre, nag nag-i-interpret ng Filipino worldview. Kasi nung panahon ito, 1983, nagsimula na yung paghahanap ng indigenous philosophy. Kasi 1974, na-publish yung Elements of Filipino Philosophy uh, ni Leonardo Mercado. Yun din yung mga libro ni Emerita Quito, Filosofiya sa Diwang Pilipino. Yung mga works ni na Roque Ferriols, yung mga works ni Ramon Reyes, Sources of Filipino Thought, So, pero nakukulangan si Nakpil Shalcita sa mga diskursong ito, sa mga anyo ng pilosopiyang ito, Sabi niya, dahil wala pa ni kalahating daan taon ng ating tradisyon sa pilosopiya, hindi pa lumilitaw ang pamamaraang ito. Ngunit ito'y tiyak na lilitaw gaya ng pintura at skulptura, sa musika at sa sayaw. So makikita natin dito, hindi pinanghihinaan ng loob si Nakpil Shalcita na magiging develop ang Filipino philosophy.
Kasi kusa itong yayabong sa pagdaan ng panahon. Kasi hindi natin maaaring ikumpara yung Filipino philosophy sa mga established na philosophy like Greek philosophy. Ang layo. Daang taon, libong taon na yung pinagdaanan niyan bago makarating sa kasalukuyang panahon. Yung pamimilosopiya sa ating bansa, bata pa eh. Wala pa nga 500 years, di ba? Batay sa ating discussion ng nakaraan. Sabi ni Shalsita, kusa itong uusbong sa pagdaan ng panahon. Mas maliwanag ang pagka-Pilipino sa ganitong anyo ng filosofiya kaysa sa unang dalawang nabanggit na. Ang layunin ng ganitong filosofiya ay may kalabuan. Matapos niyang may tanghal ang pananaw sa mundo ng Pilipino, mayroon pang dapat gawin ng pantas. Dapat niyang isipin kung paano ito magagamit sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ito ang lalong magpapabigat sa kanyang katungkulan. Okay? So pagkatapos mong ma-expose, halimbawa, yung expository method, pagkatapos mong ma-expose yung foreign system, for example, or even indigenous concepts, anong punto? Para saan? Anong gamit nito sa lipunan? Yun ang hinahanap ni Shalsita. Nakukulangan siya sa mga anyo ng pamimilosopiya sa Pilipinas noong panahong iyon. Kasi parang uh, walang apropriasyon, walang praxis, ano? Kaya may hinahanap pa siyang uri ng pamimilosopiya sa ating bansa na maaaring lumitaw sa mga susunod na panahon. Gayun din, kung pag-uusapan natin yung artikulo ni Romualdo Abulad na Contemporary Filipino Philosophy, parang ganyan din. Nakikibahagi si Abulad sa genre na yan. Kasi alam ni Abulad yung kahalagahan ng pagiging nakaugat uh, doon sa uh, lipunang ginagalawan. Although ang genre talaga ni Abulad ay kritisismo, ano? Kantian critic to be more specific. Pero hindi ka naman kasi maaari maging kritik ng anumang bagay kung hindi mo alam yung kasaysayan ng kinikriticize mo. Dahil nga kritik si Abulad ng Filipino philosophy, inalam niya kung ano ba itong nangyayari sa pamilosophiya ng mga Pilipino. Kaya meron siyang artikulo na may pamagat na Contemporary Filipino Philosophy. Sa kanyang research, nakita niya merong apat na yugto yung pamimilosopiya sa ating bansa. Nagdaan tayo sa first colonial phase. So, nabanggit na natin yan, ano? Dahil sa first colonial phase, ito yung unchallenged predominance ng Tumism. Walang karibal. Talagang napakalakas ng Tumismo sa ating bansa. Sa mga seminaryo, sa University of Santo Tomas, sa mga institusyon, talagang unchallenged yung predominance ng Tumism sa mahabang panahon. Yung second colonial phase, nangyari ito noong dumating na, bumalik mula sa iba't ibang mga Western universities, yung mga Filipino academicians, sina Quito, Ivan Ferriols, sina Ramon Reyes. Itong mga nag-aral sa ibang bansa, nagkaroon ng second colonial phase. Kasi ang bit-bit pa rin nila mga foreign concepts eh. Okay, sina Sartre, even yung mga konsepto halimbawa ni na Aurobindo, no, yung mga uh, Indian philosophers and so on. Kaya ang tawag ni Abula dyan ay second colonial phase. Pero nagkaroon din ng tinatawag ng early indigenization. Ito na yung panahon na naghahanap ng pilosopiyang sariling atin. Elements of Filipino philosophy, filosofiya sa diwang Pilipino, yung ginagamit na yung wikang Filipino sa mga discussions, sa mga pagsusulat ng libro.
Ang tawag dito ni Abulad ay early indigenization phase or period. Pero nagkaroon din ng beginnings of late indigenization. Dito ang tawag ni ang characterization ni Abulad dito ay yung distanciation of Filipino scholars from the agenda of early indigenization. Ngayon, naghahanap na sila ng kasaysayan ng filosofiya sa ating bansa, for example, or saan na magagamit itong mga na-research ni na Mercado, or yung iba nakukulangan doon sa ganyang klase ng pamimilusupiyang Pilipino. Kaya kinikriticize nila yung early indigenization period. Ang tawag ni Abula dyan, beginnings of late indigenization. Ngayon, mas pinalawig ni FPA Dimitriyo III yung ganitong genre. Mas nilawakan niya yung research kasi nakikita din ni FPA Dimitriyo III yung kahalagahan ng ganitong klaseng research para lalong umunlad yung filosofiyang Pilipino. Okay? Kasi hindi kasi uunlad yung filosofiyang Pilipino kung ang mga binabasa natin ay yung ibang lahi. Ano? Dapat basahin din natin yung isinulat ng mga kapwa natin Pilipino. Kaya inilista ni FPA Dimitriyo III yung mga diskurso. At nakakita siya ng 16, 16 discourses of Filipino philosophy batay sa kanyang mga pagbabasa at pag-aanalisa ng mga isinulat ng mga pangunahing Filipino philosopher. Ginawa niya ito upang ipagpatuloy ang umiirap pa rin katanungan hinggil sa kung anong mga diskurso at problematiko ang nararapat maging laman ng pilosopiyang Pilipino. Mahalaga ang ganitong bibliographic project dahil material ang mga ito para sa mga susunod na researchers. Malaking hakbang pasulong ito para hindi na suliranin ng mga susunod na mananaliksik ang usapin hinggil sa sources. Dahil dito, masasabi nating uh, meron ng mga iba't ibang anyo ang pamimilosopiya sa ating bansa. Kung pagbabatayan natin yung mga naunang research, meron na sigurong 14 discourses yung mga Filipino philosophers. Siyempre, unang-una dyan yung expository, ano? Okay? Eksposisyon ng banyagang sistema. Hindi mahirap patunayan yan na karamihan sa ating mga Filipino philosophers ay ganyan ang genre. Ang dali lang patunayan yan. Pumunta lang sa library, ano? Specifically, pumunta ka sa thesis room. Karamihan dyan expository. Walang masama doon, ano? Kasi dapat naman talaga maging bihasa tayo sa uh, sa konsepto noong philosopher na ginagamit natin. Kaya mahalaga rin ang expository, ano? Pero hindi dapat tayo makontento doon sa expository, ano? Meron ding mga Filipino philosophers na uh, nag-appropriate ng mga foreign systems. Hindi lamang expository, kundi inilalapat nila uh, sa sitwasyon. Okay? Nariyan sina Quito, sina Abulad, sina Ornedo, sina Ramon Reyes, at marami pang iba. Itong mga binabanggit ko dito mga pangalan, hindi ito exhaustive, ano? Hindi ito exclusive. Maraming mga Filipino philosophers. Ang dahilan lamang kung bakit natin sinosurvey yan, para makita natin saang mga genre ba, saang mga uri ng pamimilosopiya maaari akong makisangkot, maaari akong sumali. Anong mga philosophical problems ang maaari kong pagtuunan ng pansin. Okay. Napakahalaga na magsimula tayo dito dahil noong nasa high school tayo, nasa senior high school, hindi tayo ni-expose sa mga isinulat ng mga kapwa natin Filipino philosophers. Kaya uh, babanggitin natin dito yung mga ginagawa ng mga kasalukuyang philosopher sa ating bansa
para magkaroon tayo ng idea kung alin ba sa mga ito ang gusto kong paglaanan din ng talino at panahon. Meron din mga Filipino philosophers na nasa logical analysis, ano? Kung meron tayong hilig sa ganitong genre, syempre, marami sa mga yan nasa UP, ano? Yung mga na-impluwensyahan ng mga teachers nila doon sa uh, British logical positivism, ano? Kasi nag-aral ang mga ito sa sa England, nagpakadalubhasa sa logical positivism. Kung meron tayong hilig sa ganitong klase ng genre, uh, nasa UP ang karamihan sa mga ito. Or marami rin nasa Lasal, ano? Meron ding mga Filipino philosophers na uh, nahilig sa kanilang pamilosophiya gamit ang phenomenolohiya, existentialism, at hermeneutics. Uh, Marami sa ating mga philosophers sa UST gumagamit ng ganitong genre. Even sa Ateneo, sa Lasal, sa ibang mga universities, ano. Meron ding mga Filipino philosophers na nagnanais tingnan yung revisionist writing. So, maaari nating basahin dyan yung mga works ni Gripaldo. Meron siyang binabanggit na revisionist writing. Kasi hindi lang dapat expository, dapat magkaroon tayo ng panibagong pananaw doon sa binabasa nating philosopher. Parang ganun yung sinasabi ni Gripaldo doon sa kanyang mga articles. Meron ding interpretation of Filipino worldview, like utang na loob, like hiya, and so on. So, nire-research nila yung Filipino worldview, yung pananaw sa mundo ng mga Filipino. And then, uh, nilalapatan nila ng interpretasyon. Okay? So, maganda rin itong genre na ito. Maganda rin itong anyo ng pamimilosophiyang Pilipino na ito. Kasi hindi lamang nakakahon doon sa mga libro, kundi maging doon sa mga uh, kaugalian, sa wika, and so on and so forth. Offshoot nung number 6, yung number 7, ano? Pananaliksik hinggil sa pagpapahalaga at etikang Filipino. So, sa language din, sa mga behavior, o sa kaugalian, makakatas o makikita yung tinatawag na etikang Filipino, magpapahalagang Pilipino. Yung apropriasyon ng katutubong filosofiya. Ganun din, medyo nakukulangan sila sa expository. So para siya yung number 1 at number 2. Ito naman, doon sa number 6 at sa number 7, nakukulangan sila doon at lumampas na sila doon. Sa halip, gumawa sila ng appropriation of indigenous philosophy. Nandyan sina Hornedo, sina Timpresa, and so on and so forth. Pamimilosopiya sa wikang Filipino. Marami ding mga Filipino philosophers ang gumagamit nito. Siyempre, babanggitin natin din sina Ferriol, sina Quito, sina Timpresa, marami pang iba. Siyempre, kung pilosopiyang Pilipino ang ating pag-uusapan, nararapat din na natatalakay ito at naisusulat sa wikang Filipino. Okay. Meron silang mga writings tungkol dyan. Critical philosophy. Siyempre, nariyan yung mga pamilosopi na impluensyado ni Marx at saka yung mga post-Marxist, ano, yung mga nanggaling sa critical theory. Pananiksik hinggil sa mga philosopher na Pilipino. Doon sa mga nagdaang panahon, kalimitan nakafocus doon sa mga foreign philosophers ang research. Pero ngayon nagsisimula na ring dumami yung mga Filipino philosopher na nagkakaroon ng interest na aralin yung mga kapwa natin Pilipino. Nariyan yung mga genre ni na Dimiterio, ni na Timbresa, ni na Di Hoya at saka ni na Shalsita. No? Pananiksik hinggil sa batayan at implikasyon ng pananaw sa mundo ng mga Filipino.
Mas malalim ito, ano? Yung bakit pa ganitong mag-isip ang mga Pilipino? At ano ang nagiging resulta nito sa lipunan natin? Okay? Nariyan yung mga research ni Tim Bresa, ni Tomas Andres, ni Virgilio Enriquez at marami pang iba. Siyempre, meron ding mga Filipino philosophers ngayon na naglalaan ng kanilang research sa uh, history of Filipino philosophy. Kasi nakita natin nung nakaraang discussion na mahalaga ang ganitong genre para lalong umunlad yung ating pamimilosopiya. Dapat nakaugat kasi ito sa kasaysayan, ano? Kaya may mga philosophers na naglalaan ng kanilang panahon para sa ganitong klase ng genre. Katulad ni na Demeterio, ni na Alfredo Co, ni na Di Hoya, ni na Shalsita, ni na Abulad, at marami pang iba. So mahalaga din yan. Yung iba naman, naandun naman sa genre ng translation. Okay? Mahalaga kasi uh, marami kasing mga akda ay nakasulat sa foreign languages, ano? Kaya napakahalaga ng genre din ng translation para lalong umunlad yung filosofiya sa ating bansa. At syempre, nariyan yung mga hindi nakasulat, yung filosofiya sa margins, no? Sa laylayan ng lipunan, yung mga lecture, yung mga conferences, at yung syempre yung pagiging kritik, yung mga pagsusulat sa dyaryo, no? Pagiging kritik sa ating lipunan. Batay sa ating ginawang survey, ano ba ang ating masasabi, ano? So, syempre, ang dami pa ng kailangan nating saliksikin sa pilosopiyang Pilipino. Makikita natin na marami tayong i-discuss sa course na ito. Marami tayong pag-aaralan. Okay? Pangalawa, kailangan na nating magsimula na ipinpoint yung mga mahalagang problematiko at mahalagang metodo na kailangang nilalaman ng pilosopiyang Pilipino. So, sa ating pagbabasa ng mga Filipino philosophers o ng mga isinulat ng mga Filipino philosophers, kailangan na nating ma-determine kung alin sa mga ito, kung alin sa mga problema nila at alin sa mga metodo nila para masagot yung mga problema na yun ang kinakailangan ng pilosopiyang Pilipino. Okay? Gayun din, napakahalaga ng pagpili ng teoryang gagamitin. Sa ating pag-aaral sa kursong ito, dapat dito nakatuon ang ating mga atensyon. Ano? Tapusin natin yung talakayan batay sa sinabi ni Paulo Bolaños. Okay? Sa isang interview na ginawa ko kay Paulo Bolaños, ano? Isang online interview ito gamit ang email. Nag-propose si Bolaños ng isang pamamaraan. Yung tinatawag niyang basa, sulat, debate. Sabi niya, tanungin natin ang mga sarili natin kung meron ba tayong dinamikong kultura ng basa, sulat, debate. Binabasa ba natin ang sinulat ng ating mga kapwa Pilipinong philosopher? At hindi ba tayo natatakot magbigay ng opinyon natin sa mga ito sa pamamagitan din ng pagsusulat? Kaakibat ng pamimilosopiya ang kasaysayan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ang magsulat at ang sinulat natin ay galamay ng ating mga alaala. Bilang mga philosopher, sa ganitong paraan lamang tayo magugunita ng susunod na saling lahi. Ibig sabihin ni Bolaños, kinikriticize ni Bolaños yung pilosopiyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-pinpoint, ano? Pagsasabi sa atin na bakit hindi natin binabasa yung mga kapwa natin Filipino philosophers. O kung binabasa man natin, bakit hindi tayo nagsusulat tungkol sa mga ito? Okay? Mahalaga yun eh. Pero yung mas mahalaga, meron naman ng mga nagsusulat nga tungkol sa mga sinulat ng mga Filipino philosophers.
Yung mas mahalaga yung pangatlo, yung bakit hindi natin dinidebate ang mga ito? Kasi doon lamang uunlad yung pilosopiyang Pilipino kung kinikriticize natin ang mga ito. Kaya sa kursong ito, babasahin natin magbibigay tayo ng mga panimulang artikulo o writings ng mga Filipino philosophers. At siyempre, magsusulat tayo tungkol sa mga ito. At siyempre, kailangang meron tayong masasabi doon sa kanilang mga problematiko, sa kanilang mga pamamaraan. Secondary na, yung may masabi tayo tungkol sa kanilang konklusyon. Okay? So, didibatihin din natin yung kanilang mga pananaw. Siguro ganoon natin sisimulan yung ating ah, itong kurso natin sa Filipino philosophy. So, sisimulan natin yung ating mga talakayan tungkol sa kanila sa susunod na araw. Maraming salamat sa inyo lahat.